Paano po, inay, tay? Doon ko na lang iiwan itong asawa ko sa kanila. Kung yun ba ang gusto nyo, di sige. Oh, magpaalam ka na kina itay at inay. Nay, tay, doon muna ako sa amin. Yun na po ang napagkasunduan naming mag-asawa. Huwag po kayo mag-alala. Dadalaw-dalaw din po ako dito. Sige, kayo ang bahala. Sige po, inay, tay. Alis na ako kami. Alis na po kami. Sige, mag-ingat kayo sa daan, ha? Talagang sunod-sunuran yung anak natin sa asawa niya. Tignan ko lang. Kung di, malulung na naman yan sa bisyo. Yung babaeng yan. Buti na rin yung nandun yan sa kanila. Dahil kung ano man ang mangyari sa kanya, hindi tayo masisisi ng anak natin. May katigasan kasi ng ulo ang Lora na yan Kaya mas maigi kung dun siya sa kanila para mabantayan siya ng tatay niya. Oo, mabuti naman at napapayag mo yung asawa mo na dito ka natitira sa inyo. Nang sa ganun, palagi na lang tayong magka-jamming. Ngayon, kahit anong araw, kung gusto nating uminom, dito ka na lang sa malapit. Sinabi niyo pa. Tuloy ang ligaya natin. Kahit anong oras natin gustuhin. Sige. Bagay pa. Bagay pa. Sige. Ay, naku, Lora, anak, lasing ka na naman. Hindi ka naman talaga magbabago, ha? Hindi ka na ba nahihiya sa asawa mo? Wala ka nang ginawa kundi uminom, maglasing, magsugal. Tay. Kahit anong bilin ko sa'yo, hindi mo ako pinapakinggan. Ang gusto mo laging sinusunod mo. Ha? Pwede ba makinig ka naman sa akin, anak, bilang ama mo? Tay. Tay naman. Hayaan niyo lang ako. Dito ako masaya. Ganon. Masaya ka pala, ha? Sa mga bisyo mo. Ha? Alam mo bang ako itong nahihiya sa asawa mo at saka mabibyanan mo, ha? Sige, tay. Matutulog muna ako. Inaandog na ako Hey! Lola! Kinakausap pa kita! Lola! Uy, tingnan mong babaeng ito. Ang tigas talaga ng ulo! Kumusta naman ang kalagayan mo dito, Kinaitay? Baka naman kapag wala ka rito tuloy pa rin ang bisyo mo. Hindi naman. Hindi naman. Yung totoong sabihin mo, dahil kahit na itago mo o ilihim mo, lalabas din ang katotohanan. Paminsan-minsan lang naman Oh, baka naman yung paminsan-minsan mo madalas yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Yun ang totoo. Sige, maniniwala na ako sa'yo. Basta, unti-unti mong bawasan ang mga bisyo mo. Okay? Oo na. Hindi ko naman mabibigla. Naalis na agad ang mga bisyo, di ba? Dahil may masamang dulot din daw sa katawan. Ang bigla ang pag-alis ng pag-inom. Oo na, sige na. Kung ano pa yung sinasabi mo. Kung yun bang makabubuti, wala na akong sinabi. Basta gawin mo. Unti-unti mong tanggalin yung mga bisyo mo. Ay, kamusta naman ang trabaho mo doon sa Manila, anak? Ayos naman po ito. Kayo po, kamusta na po rito? Mabuti naman. Siya nga pala. May isasuggest ako sa'yo, ha? Kung pwede lang. Sige, ano po yun, Itay? At tungkol po ba saan yan? Ano kaya kung dalhin mo na itong asawa mo sa Manila? Ho? Bakit po? Parang bigla naman, Itay.
Yung sinabi nyo. Wala lang. Nakatambay lang naman siya rito kasi di mas mabuti siguro kung isama mo na lang siya doon. Tay naman, ayaw kong sumama doon. Mas gusto ko na lang dito. Ano? Tumigil ka nga? Mas maigi siguro kung nandun ka, kasama mong asawa mo, at matulungan mo siya. Kesa naman, wala kang ginagawa rito. Puro! Tay naman. Ano ba yung tay? May hindi ba sinasabi sa akin ang asawa ko? Ay, wala yun. Ikaw naman. Huwag mo na nang papansinin si Itay. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo, ha? Dapat kung nasa ang asawa mo, nandun ka rin. Ay, hindi ako sanay sa Manila. Alam niyo yan, Itay. Basta, dito na lang ako. Sige, huwag na kayong magtalo. Dito ka lang kung gusto mo. O, paano? Alis na ako, Laura. Sige. Ingat ka sa daan, ha? Ikaw, huwag mo inawa yung tatay mo. Pag pinangangaralan ka, makinig ka naman sana. Bakit? Di ko naman siya sinagot, Hindi nga, pero parang ganun na rin eh. Sige, alis na ako. Sige. Ingat ka. Oy, ikaw din, ingat dito, ha? Oo. Kapasaway. Di. Itong si tatay talaga. Muntik na akong ipahamak, Buti na lang, napigil ko. Pag hindi, ibinuko na ako. Si tatay talaga, oo. Kahit na po, anak ninyo po ako. Dapat, ako ang pagmalasakitan ninyo. Ano? Ang ibig mong sabihin, kukonsintihin kita. Ganun ba ang gusto mong sabihin, ha? Hindi naman sa ganun, tay. Hintayin ninyong siya ang makatuklas. Hindi yung kayo na ang magsasabi. Ganon. Paano kasi pasaway ka? Kahit na anong pangaral ko sa'yo, hindi ka nakikinig. Kahit na. Anak ninyo ako Bakit niyo ako ibubuko? Huwag naman ganun, tay. May nangangatwiran ka pa. Gagawin mo pa akong konsentidor na magulang? Sige, kung yan ang gusto mo, bahala ka. Ang lagi ko lang ipinaalala sa'yo, huwag na huwag mong uubusin ang pasensya ng asawa mo. Dahil, pag nangyari yan, baka pupulutin ka sa kangkungan. Tandaan mo yan, basta't ako, hindi nagkulang paalala sa'yo. Ay, sino kaya itong dumating? Di makapaghintay naman ito. Sandali lang, nariyan na! Ay, ikaw pala, Laura. Napasyal ka. Nagpunta ako ng palengke, nay. Ito po, binilhan ko din kayo ng karne ng baboy. Para po may pananghalian po kayo ni Itay. Salamat naman, anak. At naalala mo kami. Ay, tuloy ka muna. Wag na po, inay. Nagmamadali po kasi ako binigay ko lang po. Aayang para sa inyo po. Sige po, nay. Alis na po ako. Laura, napansin ko nitong mga nakaraang araw palagi kang nagduduwal, ha? Oo nga po, tay. Baka naman buntis ka na, anak. Maaring ganun na nga po, tay. 2 buwan na kasing hindi pa ako dinadatnan. Mas lalong maganda yan. Kasi, matatali ka na dito sa bahay kapag may anak ka ng aalagaan. Tay naman. Bakit? Ha? Bawal lang sa'yo mag-inom pag ganyan. Dahil makakasama sa bata ang pag-inom ng alak. Kaya sa ayaw mo at sa gusto mo, maiiwasan mo na ang uminom. Ay, teka nga pala. Ano pa ba yung bibilihin ko dito? Baka may makalimutan ako
kung iisipin ko. Balae! Ha! May tumatawag sa akin. Ay! Si Balaing Emong pala! Hoy, Balae! Ikaw Hoy, pala! Balae! Hey! Namalingki ka rin? Oo, Balae. Hindi kita masyadong namukhaan eh. Eh, nagpakulay ka pala, Balae. Ay, oo naman, Balae. Bumata ka ng isang ilan? buwan at kalahati. Ganun ba? Buti yan para hindi mahalatang tumatanda, Oo, Balae. siyempre, Ay, siya nga pala. Ah, Bakit ikaw ang namalingki? tinamad kasing mamalingki. Si Laura. Makalakad lang ng kaunti nahihilo na. Ha? Ay, baka kung napano na siya, Balae, ay ipagamot mo kaya? Wala siyang sakit, Balae. Normal lang yon sa isang babae. Ha? Ay, bakit ba? Magandang balita, Balae. Magkakaroon na tayo ng apo. Dahil buntis na si Laura. Ha? Hey! Totoo ba yan, Balae? Buntis na si Laura? Ay, di. Mabuti kung ganon. At magkakaroon na tayo ng apo. Ay, nako. Tiyak na matutuwa si Erland dito. Oo, ha? Pag malaman na magkakaroon na siya ng anak. Laura, anak. Gumising ka na nga dyan. Eto't pinagluto kita ng almusal. Oh, kumain ka na, ha? Opo, tay. Lapag ninyo lang dyan, dito sa tabi ko. At mamaya, kakain na po ako. Yung payo ko sa'yo, ha, wag mong susuwayin. Huwag kang uminom ng bawal, ha? Bawal sa'yo yan. Lalo na't buntis ka, bawal ang alkohol. Opo, itay. Siya, sige. Kumain ka nina't may gagawin pa ako, ha? Ako nang bahala dito, tay. Gawin niyo na kung ano po yung gagawin ninyo. Ay, nako. Najejeta ako dito. Sa inuman. Ba't kasi nagbuntis agad ako? Hindi pa sana ako handa na magbuntis. Ay, lalo akong mabuburing nito eh. Dumano ko kila inay kanina. May sinabi lang sa akin tungkol sa'yo. Totoo ba, Laura, na buntis ka na raw? Oo. Mga mahigit 2 buwan na ito. Ano ba't parang malungkot ka? Di ba dapat na maging masaya ka? Dahil magkakanak na tayo? Natatakot kasi akong manganak eh. Huwag kang matakot. Ayaw mo nun. Magkakanak na tayo? Gusto. Yun nga lang. Natatakot akong manganak. Diba? Karamihan sa mga nanganganak eh. Namamatay. Paano kung... Oo, come on. Huwag kang matakot. Basta lahat ng bawal na kalinis na isang buntis, huwag mong gagawin. Ha? Dapat kung anong mapaglilihan mo, kunin mo kaagad. Nang sa ganun huwag kang makunan, okay? Oo na. Yung gusto kong anak, lalaki agad. Para malakas ang itay. Paano kung babae? Ayaw mo? Hindi naman. Basta kung anong lalabas, okay na sa akin. Tay, alis na naman mo ako. Kayo na munang bahala kay Laura. Oo, anak. Huwag kang mag-alala. Ingat ka sa daan, ha? Oo. Nag-iwan ako ng budget ninyo, ha? Pag may gusto kang bilhin mo kaagad kung anong, ha? Para Oo hindi na. ka makunan. Oo, sige na. Gumayap ka na. Tanghali ka na eh. Yung anak natin, ha? Huwag mong pababayaan yan. Okay, tay. Lagi niyong babantayan itong si Laura, ha? Baka mamaya niyan, uminom na namang alak yan. Ay, huwag kang mag-alala. Talagang bantay sarado ko yan. Ito, Laura. May pupuntahan ako, ha? Siguro mga bandang hapon na ako darating.
Kakausapin ko yung kaibigan ko doon sa may bayan. Dahil may ipapagawa daw na poultry. Yata ng manukan. Sabi niya sa akin kasi papasok daw ako. Sayang naman yon. Trabaho din yon. Sige po, tay. Sana, wag na po kayo magtrabaho. Total, kapag nagbigay sa akin si Erlan, di makikinabang na rin kayo. Nakakahiya naman, anak. Habang malakas pa ako, pwede man akong kumayon. Kakayod pa ako. Nakakahiya naman sa asawa mo. Ay, sige po, tay. Kayo po ang bahala. Kung yan ang gusto nyo, di sige. Tagay lang tayo. Hoy! Madadaya kayo, ha? Hindi na ako isinasali sa inuman ninyo, ha? Oh, dumating si Laura. Halika dito, tagay. Hoy, hoy, hoy. Oh, bakit? Huwag painumin yan. Hindi pwede. At sinong may sabing hindi pwede, Aber? Hoy, di ba buntis ka? Maliit pa naman ang tiyan ko Di pwede pa. Ay, nako. Wag, Laura. Bawal ang inom pag buntis ka. Akin na. Walang bawal-bawal sa akin. Ay, Laura, wag. Ah, Ay, nako. Ay, uminom na. sige, tagay. Laura, anak! Nasaan ka ba? Nasaan kayong babaeng yun? Laura! Ba't ko lang sumasagot? Laura, anak! Ika nga matingnan sa kwarto. Laura! Naku, Laura! Ano bang nangyari sa'yo? Laura! Ano ka ba? Uminom ka na naman. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang iinom? Hayaan nyo lang po ako, tay. Anong hayaan kita? Tinan mo nga yung sarili mo, ha? Nagpapangamatay ka ba, ha? Nagpapangamatay ka ba dyan sa alak, ha? Ay, nako. Ano bang gagawin ko sa babaeng ito? Talagang ayaw lang makinig kahit na anong pangaral ko sa kanya. Baka mamaya niyan ako pa ang sisihin ng asawa niya. Hoy, mag-usap nga tayo. Ngayong hindi ka na nakainom, wala ka na bang pagpapahalaga sa sarili mo? Gusto mo bang may masamang mangyari sa'yo, ha? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Alam mo ba, kung sakaling anong mangyari sa'yo, ako ang sisisihin ng asawa mo. Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? O hindi? Kung ganun rin lang na hindi mo pinakikinggan ang mga pangaral ko sa'yo, wala kang respeto sa akin. Huwag ka nang tumira dito. Doon ka na tumira sa biyanan mo. Ha? Tatay? Laura, Tuloy po kayo, Nay. kumusta na ang lagay mo? Okay naman po, Nay. Siguro, maselan ka lang magbuntis kaya ganon. Maupo po kayong inay. Ay, kumusta na bang pakiramdam mo? Huwag kang masyadong magkikilos para hindi ka bakunan. Hindi naman po, Nay. O baka naman buntis ka umiinom ka pa ng alak. Naku, Nay. Hindi po. Iniiwasan ko na po ngayon ang alak. Mabuti naman kung ganon. Oh, eto. Dinalhan kita ng mga prutas mo. Kainin mo yan. Nang sa ganon lumakas ka. Salamat po, Nay. Walang ano man yun. Basta, ingatan mo yung ipinagbubuntis mo. Huwag mong pababayaan. Kumain ka lang maigi dyan, ha? Para hindi ka gutumin. Tay? Ano, kumusta yung sinasabi niyong papasukan ninyong trabaho? Nga pala. Hindi ko pala nasabi sa'yo bukas mag-uumpisa na kasi. Kaya ikaw lang ang maiiwan dito sa bahay.
O, kaya mo ba? Kaya ko po, Tay. Huwag ninyo akong alalahanin. Eh, kung gusto mo naman, doon ka muna sa mga biyanan mo. Para nang sa ganun, may kasama ka sa bahay. Ay, huwag na po, Itay. Kaya ko na po dito. Kahit nag-iisa lang ako. Sige. Basta, mag-iingat ka rito. Uy, ikaw, Laura, ha? Alam mo namang bawal sa'yo ang inom eh. Baka mamaya yan eh. Kami ang sisisihin nila kung anong mangyari sa'yo. Oh, Tama na yan, Laura. Hindi pwede sa'yo ang uminom. Baka, mapano ka pa niyan? wala namang nakakaalam eh. Saka si tatay, wala palagi sa bahay. Kasi may trabaho. Kaya hindi niya ako mababantayan ngayon. Kahit na, basta hindi ka na pwedeng tumagay ngayon. Maawa ka naman dyan sa pinagbubuntis mo. Ay, lasing na ito. Halika, ihatid natin sa bahay nila. Baka, madatnan pa dito ni Mang Emong. Tayo ang sisisihin nun. Halika na, Laura. Hatid ka na namin sa inyo, ha? Hindi mo na kaya. Tama na yan. Kaya ko pa. Halika na. Kaya ko. Halika na. Umuwi ka na. O ano, nadalaw mo na ba yung manugang mo dun sa kanila? Ay, nadalaw ko na nung nagdaang linggo. Kumusta naman ang kalagayan niya doon? Mabuti naman. Kung gusto mo, di ikaw din. Dalawin mo din siya. Ay, bakit kulang ka pa nga ba? Ay, nako. Dalian mo na gagkumain. At nang makapambalengke na ako ng maaga. Okay, sige. Sinabi mo eh. Wala ka rin namang ginagawa dito sa bahay. Di pumunta ka doon sa balain natin. At nang makumusta mo din yung ating manugang. O sige, nang makadalaw naman ako. At nang makasad kami ni Balae. Hindi naman yata umiinom ang balain natin Dumalaw ka lang doon. Huwag ka nang uminom. Ay, sige na nga, nang wala kang masabi. Ay, huwag kang magpapagabi doon, ha? Umuwi ka agad! Sino kaya itong dumating? Sandali lang, nariyan na. Ha? Tatay? Kayo pala. Pasok po kayo. Ay, ang Balae ko nandito ba? Ay, wala po sila dito, tatay. Bakit po ba? Ay, wala. Gusto ko lang kumustahin kayo dito. Sige po. Tuloy po muna kayo, tay. Ay, wag na. Ito. Ibibigay ko na lang itong dala kong gulay para sa iyo. Sa susunod na lang na araw ako pupunta dito kapag nandito na si Balay. Sige po, tay. Kayo po ang bahala. Kumusta mo na lang ako sa kanya, ha? Opo, tay. Hindi na po ba kayo papasok? Ay, hindi na. Pag day off na lang ni Balay, saka na lang ako pupunta dito. Kayo pong bahala, tay. Ay, wala palang Balay natin doon eh. Nagtratrabaho pala siya. Ay, ganun ba? Di, hindi ka na nagtagal doon. Ay, oo. Binigay ko lang yung gulay na dala ko. Tapos, umalis na ako. Nadatnan mo ba yung manugang natin doon? Ay, oo. Nandun naman siya. Ay, akala ko ba hindi mo nadatnan doon O siya, sige. Halika na sa kusina. Maghahain na ako ng pananghalian natin. Bakit? Nakaluto ka na ba? Ano bang ulam natin? Naglaga ako ng karning baboy. Madalang na tayo kasing makapag-ulam ng baboy kasi masyado nang mahal. O sige, maghain ka na. Nagugutom na tuloy ako. Aray, sumasakit ang tiyan ko. Aray ko. Tumitindi ang sakit talaga. Tay! Tay! Tulungan niyo ako! Parang may dugo. Tay! Tulungan niyo ako! Tay! Laura,
sa'yo, ha? Aray, tulungan niyo ako, aray ko. Dinudugo ka. Itakbo niyo ako sa ospital. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Sandali lang, anak. Maghintay ka rito at tatawag ako ng masasakyan natin, ha? Dalihan niyo Sige. ulit tayo. Aray ko. Ang sakit ng tiyan ko. Aray! Laura, Saan ako naroon? nandito ka sa ospital. Nakunan ka. Erlan, wala ng baby natin. Sorry. Di ko sinasadya. Sinadya mo. Dahil kahit nabuntis ka, umiinom ka pala. Sorry. Sorry talaga, Erlan. Patawarin mo ako. Hindi naman ko nagkulang sa'yo eh. Palagi kitang pinagsasabihan na ingatan mo yung magiging baby natin. Ba't ganoon, Laura? Bakit hindi mo siya iningatan? Bakit? Erlan, patawarin mo na sana ako. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Sana huwag na mauulit ito, Laura. Pangako, Erlan. Sa susunod, mag-iingat na ako. Basta bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Sige. Bibigyan kita. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Salamat, Erlan. Pangako, mag-iingat na ako sa muli kong pagpubuntis. Ano ka mo? Mag-a-abroad ka? Oo, inay. Gusto ko po kasi makaipon eh. Bala ko kasing dito na magpatay ng bahay para malapit pa ako sa inyo. Ay, maganda yung balak mo, anak. Dako, sigurado ako kapag mag-abroad ka, yung asawa mo, parang ibon na nakawalayan sa hawla. Ay, naku, Rosa. Ayan ka na naman. Magaling ka talagang manghusga. Ay, sa Manila ka na nga lang mo nagtatrabaho eh. Nakakalusot pa siya sa mga bisyo niya. Kung matino ba naman yung asawa mo, alam na niyang buntis siya, iinom-inom ng alak. Inay, masakit nga ang loob ko sa nangyari. Alam niyo ba, kahit tagal kong hinintay na magkaroon kami ng anak. Pero, nauwi lang sa lahat ng wala. Ay, huwag mo nang masyadong dibdibin, anak. Masasaan ba magkakaroon din kayo ng sarili ninyong anak? Eh, siguro nga'y hindi pa panahon. Nagtatampo ka pa ba sa akin? Bakit bigla-bigla yata ang pag-abroad mo? Wala, naisip ko lang. Para naman kasi makaipon tayo. At makapagpatayo ng sarili nating bahay. Dahilan mo lang yata yan. Dahil malaki ang tampong sa akin eh. Babayaan mo na yan. Tapos na yan eh. Huwag mo nang ipaalala yan. Huwag mo nang isipin. Kung isipin natin na yung hinaharap. May pera ka bang gagamitin sa pag-abroad mo? Yung konting ipon natin sa bangko, uutang na lang ko siguro sa kaibigan ko para pandagdag lang. Ilang taon naman kukunin mong kontrata? Mga 3 taon. Ang tagal naman yan. Laura, kailangan natin magsakripisyo. Para din naman sa ating kinabukasan ang iniisip ko eh. Sige, ikaw ang bahala. Hindi kita pipigilan. Bukas nga pala, luluwas na ako ng Maynila. At itong susunod na buwan mag-a-apply na ako para sa abroad. Sige, Erlan. Ikaw ang bahala. Kung halimbawang matuloy na ako, huwag mo nang babalikan mga bisyo mo ha.
Ayaw na ayaw kong mabalitaan na nagbibisyo ka pa. Oo na. Pagkatapos ng taklundan ko sa abroad, hindi na ako babalik. Magninegosyo na lang tayo dito. Lebrik ka na ngayon, ha, Laura? Walang bantay. Oo naman. Kaya mag-inom lang tayo at magsaya. Ano yung sinabi mo kanina? Yung asawa mo, mag-a-abroad? Oo, yun nga ang balak niya eh. Ay, ganun ba? Ay, maganda yun. Habang wala pa kayong anak. Yun nga lang, 3 taon siya doon. Matagal akong maboboring. Oh, nandito naman kami. Oo naman. Tuloy ang saya. Sige. Sino kaya itong dumating? Ang aga-aga pa eh. Sandali lang! Nariyan na. Ang aga mo naman dumating, Erlan? Umiyo muna ako. Dahil baka itong susunod na buwan, aalis na ako. Ganun ba? Magbabakas ako ng 2 linggo dito. Pagkatapos, balik ulit ako sa Manila. Kasi, kailangan ako mag-train Ganun ba? Susulitin na natin ang araw na natitira pa dito. Baka sakaling, pag alis ko, mabuntis ka pa. Nay, tay, itong susunod na buwan, flight ko na po. Papuntang abroad. Ganun ba, anak? Ay, mag-iingat ka dyan sa paruruunan mo, ha? Salamat po, inay. Tuloy-tuloy na ba yan, anak? Ay, opo, tay. Huwag po kayong mag-alala. Buwan-buwan, magpapadala ng pera sa inyo. Kaya, huwag kayong mag-alala. Padadalan ko kayo. Salamat naman kung ganun, anak. Ay, siya nga pala, yung asawa mo, doon mo na ba iiwan sa kanila? Ay, opo, inay. Doon na lang po siya. Para naman may makasamang tatay niya doon. Nasa sayo yan kung yun ba ang desisyon mo, Ang gawin niyo na lang siguro, inay, pasyal-pasyal niyo lang si Laura doon sa kanila. Kapag wala na ako rito. At balitaan niyo na lang ako ang tungkol sa kanya. Sige, yun na lang ang gagawin namin ng tatay mo. Laura, alis na ako. Umpisa na kasi ng training namin bukas sa Manila. At hindi mo na ako maihatid sa airport. Dahil sa susunod na buwan pa, alis na ako. Okay lang. Basta, ingat ka na lang sa daan, ha? Paano, tay? Alis na po ako. Kayo na pong bahala kay Laura. Ay, sige anak. Basta, mag-iingat ka, ha? Ay, salamat po, itay. Nakapagpaalam ka na ba sa inyo? Ay, tapos na po, itay. Kahapon pa. Ingat ka lang. I love you. Ikaw din. Ingat kayo rito ng tatay mo. Ha? O, paano? Aalis na ako. Sige. Sige, Erlan. Bye. Tay, ang aga naman ninyong nagising. Alam mo naman na may pasok ako ngayon. Ay, oo nga pala, no, Tay? Maghain ka na at kakain na tayo. At ako'y maagang papasok sa trabaho. Opo, Tay. Sige po. Maghahain na po ako. Siya nga pala. Bibigyan kita mamaya ng pamalingki mo, ha, bago ko umalis. Bumili ka ng ulamin natin mamayang tanghalian at hapunan, ha? Bakit po, Tay? Uwi na ba kayo ng tanghali? Oo, anak. Ang mahal kasi ng isang order na lutong ulam doon, Kaya tuwing tanghali, uuwi na lang ako rito. Oy, maaga kang magluto mamaya para sa tanghalian, ha? Opo, Tay. Maaga po akong mamamalengke pagkatapos kong mag-almusal.
salamat naman at flat ko na ngayong araw. Tagalagala muna ako ng konti. Pasasabat. Makakaraos din kami sa buhay. Basta, pagkatapos ng 3 taon, pag-uwi ko, hindi na ako babalik sa abroad. Magninegosyo na lang kami ng asawa ko rito sa Pilipinas. Nagpapasalamat ko dun sa kaibigan ko dahil kahit pa paano, pinahiram niya ako ng pera. Malaking bagay na yun. Hindi bale. Ang unang sahod ko sa isang buwan, babayaran ko agad siya. Ay, Rosa, ay saan ka ba galing? Ay, nagpunta ako dyan sa manugang ko wala naman yatang tao Kanina pa ako tawag ng tawag, walang sumasagot. Ay, yung manuwang mong si Lura ba? Ang hinahanap mo, ha? Ay, oo. Kaso, walang tao sa kanila. Ay, paano mo madadatnan? Diyan sa kanila Nandun, sa may pasugalan. Ano? Nakita mo? Ay, oo. Kasama yung mga katropa niya. Ay, tignan mo mamaya. Pagkatapos nilang maglaro, ay, inuman na naman. Ay, kaya pala. Gustong-gusto niyang dito sa kanila tumira kasi naghagawa niya ang lahat ng gusto niya. Ay, kung gusto mo tignan mo siya doon. Baka sabihin mong nagsisinungaling ako. Araw-araw, ganyan ang ginagawa nila dito. Ang sarap naman ang buhay niya. Samantalang yung anak ko nagpapakahirap doon sa abroad. Ay, halika. Puntahan mo siya. At pagsabihan mo tuloy. Halika. Ay nako, huwag na loleng. Baka mamaya makapagsalita pa ako ng hindi maganda sa kanya. Ayoko na ng gulo. Bahala siya sa buhay niya. Uuwi na lang ako sa amin. O ano, pinasyalan mo na ba kanina yung manugang natin? Ay, hindi ko siya nadatnan sa bahay nila. Yun pala, nasa pasugalan. Paano mo naman alam na nasa sugalan? Nakasalubong ko si Loleng at siyang nagsabi sa akin na halos sa araw-araw daw palagi palang nagsusugal at umiinom. Yun nga Kaya ayaw niyang dumito siya. Kasi sunod ang layaw niya doon. Lalo na wala dyan palagi si Balaing Emong. Libreng-libre siya sa bisyo. Kasi naman tong anak mo pinilit ang gusto niya. Alam na nga ang numero 1 mabisyo ang babaeng yon. Pinakasalan pa. Ay, nako. Nakakakulo talaga ng dugo. Nakakakulo! Paeng, pwedeng humiram ng pera mo? Natalo kasi ako sa sugal Pwede, basta ikaw. Magkano bang hiramin mo? 1,000 lang para makabawi ako bukas. Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita pagdating ng pera ko. Ito. Ikaw naman. Bayad agad. Kakakuha mo pa lang Naku, salamat ha. Ang bait mo talaga. Sasali rin ako bukas sa sugal nyo. Para malibang-libang naman ako. Mas maganda yun. Para marami tayo. Sige. Uwi na ako ha. Okay. Ingat ka ha. Salamat. Ang ganda talaga ni Laura. Sayang. Si Erlon ang naging kapalaran niya. Noon pa man may pagdingin na ako sa'yo, Laura. Tamang-tama. Kakaibiganin ko muna siya. At kapag uutang siya sa akin, hindi ko pababayaran pa. Gusto kong magkalakit kami sa isa't isa. Nakatudas ka rin ba sa sugal? Konti lang. Ikaw, ang laki ng panalo mo Nakabawi rin ako ha. Siya nga pala. Ito yung utang ko sa'yo kahapon. Bayaran na kita. Para pag walang-wala ako, magkakautang uli ako sa'yo. Wag na.
Ilagay mo na lang dyan. Ito naman, utang yun ha. Hindi hingi. Para yun lang eh. Huwag na. Para sa'yo na lang yun. Huwag mo na lang bayaran. Okay lang. Ano? Nako, hindi na ako uulit na uutang sa'yo kung ganon. O di, huwag ka nang uulit. Basta, huwag mo nang bayaran yun. Sige, bahala ka. O sige, mauna na ako sa'yo ha. Marami pa akong gagawin sa amin. Hoy, Laura. Ano ba itong nababalitaan ko dyan sa labas, ha? Nalulung ka na raw sa sugat. Lahat na yata ng bisyo, pinakyaw mo na. Hindi naman, Itay. Parang libangan lang. Bihira naman yun eh. Hindi ka na nahiya sa biyanan mo. Yung anak nila, nagpapakahirap sa ibang bansa. Ikaw naman na asawa dito, nagpapakasarap. Habay, mahiya ka naman sa balat mo. Libangan lang po yun, Tay. Kasi nga, walang magawa dito sa bahay. Ah, ganon ha? Libangan mula pala ngayon ang bisyo. Hayaan niyo na ako, Itay. Dahil wala naman akong ginagawang masama. Ha, matigas talagang ulo mong babae ka. Hewan ko ba kung saan ka nagmana? Oh, dahan-dahan, Laura. Kumapit ka sa akin at ihatid na kita sa inyo. Sige. Hatid mo na ako ha. Hindi ko na kayang umuwing mag-isa. Oh, dito ka, Maika. Oops, dahan-dahan lang. Laura. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Huwag. Bitawan mo nga ako, sabi. Laura. Laura. Erlan. Erlan. Saan ako naroon? Ha? Paeng? Bakit magkatabi tayo? Anong ibig sabihin nito? Oh, bakit? Hindi mo ba alam? May nangyari sa atin kagabi. Ano? Hindi totoo yan. Ba't nagawa mo ito sa akin? Nagawa ko ito. Dahil mahal kita, Laura. Sana mapatawad mo ko. Paano mo nagawa ito sa akin? Paano na ako ngayon? Itago na lang natin ito. Para na rin sa kapakanan mo. Sige, uwi na ako. Baka hinahanap na ako ng itay ko. Laura, sandali lang, Laura. Laura, patawadan mo ako. Hindi ko sinasadyang lahat. Nagawa ko yun dahil mahal kita. At sana mapatawad mo ako, Laura. Laura, bakit ngayon ka lang dumating? Saan ka ba galing? Nag-inuman kami kagabi. Nalasing ako kaya di na ako nakauwi. Tay, sige po. Matutulog muna ako. Ay, ikaw nang bahala dito. Papasok na ako. Sige po, Tay. Sige, umalis na po kayo. Ay, nako. Delikado na ito, Inuumaga na. Nang uwi. Galing sa inuman at barkada. Aba, parang may mali na atang ginagawa itong anak ko. Isang buwan nang hindi ako dinatna. Hindi ako maaaring magbuntis. Anong gagawin ko ngayon? Kailangang ipalaglag ko ang batang ito. Malaking kulo kung itutuloy ko ito. Malaking pagkakamali ang nagawa ko sa aking buhay. Pero hindi ako papayag na matuloy ito. Kailangan gumawa ko ng paraan para maipalaglag ko ang tinatala ko. Ano ba naman ito? Sobrang pait.
Parang babaliktad ang sikmura ko. Pero titisin ko. Kailangang madanan ako ng buwanan ko. Ang bait talaga. Lola, napapansin ko, tila hindi ka masyadong naglalabas ngayon, ha? May dinaramdam ka ba? Ho? Wala pa akong sakit, Tay. Kung wala kang sakit, Kam, bakit tila lagi kang matamlay? At para bang nangangayayat ka? Ho? Wala po ito, Tay. Abay, teka nga. Mayroon ka bang tinatago sa akin? Wala po, Tay. Wala po. Laura! Hoy! Magsabi ka nga ng totoo sa akin, ha? Ilang araw na kitang napapansin na ganyan. Buntis ka ba? Hindi po, Itay. Sabihin mo yung totoo! Buntis ka ba? Tay, patawarin niyo po ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Paano ka na buntis wala dito ang asawa mo? Ha? Tay. Walang hiya ka. Hindi mo lang binigyan ng kahiyan. Yan ang napala mo sa pag-inom mo at sa pagsusugal mo. Kahihiyan ang abutin yan. Ha? Ngayon, anong mukhang ihaharap mo sa iyong mga biyanan, ha? Ano? Nakakahiya ka! Nakakahiya! Salamat at dumating ka, Laura. Namiss na kita kasi. Walang hiya ka. Anong mukhang ihaharap ko ngayon sa asawa ko pagdating niya? Dahil nagbunga ang kahayupan mo na ginawa mo sa akin. Ha? Ang ibig mong sabihin, buntis ka, Laura? Oo! Dahil sinamantala mo ang pagkakataon nang ako'y lasing. Pero hindi ko ginusto yon. Alam mo yan. Paano na ako ngayon? Paano na ako? Laura, nagawa ko yun dahil matagal nang may pagtingin ako sa iyo. Ngayon ko lang sasabihin to sa iyo. Mahal kita. Noon pa man. Kung sakaling mang hindi ka matatanggap ng asawa mo pagdating niya, narito ako. Handang umako sa iyo. Total, matagal na rin hiwalay kami ng asawa ko. Kung alam ko lang na ganito palang gagawin mo sa akin, hindi na sana kung nagtiwala pa sa'yo. Sinira mo ang buhay ko, Paing. Sinira mo ang lahat-lahat sa akin. Patawarin mo ako, Laura. Nakahanda akong tanggapin ka kung sakaling hindi ka tanggapin ng asawa mo sa batang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Bakit kailangan mangyari ito sa akin? Bakit? Kahit anong mangyari, kahit itakwil ako ng asawa ko, hindi ako magkikisama sa iyo. Tandaan mo yan. Dahil kinasusuklaman kita! Ha? Laura? Ano bang ginawa mo sa buhay mo, anak? Hindi naman ako nagkulang ng pag-aaral sa'yo. Anong sasabihin sa'yo ng mga tao? Sa ngayon, pwede mo pang maitago yan. Pero, pagdating ng ilang buwan, sa ayaw at sa gusto mo, malalaman nila na ikaw ay buntis. Paano ka haharap sa mga biyanan mo? Anong mukhang ihaharap mo sa kanila? Ha? Itay, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Inaamin ko po na nagkamali ako. Kung ano man ang magiging desisyon ni Erlan,
Pagdating niya, buong puso ko pong tatanggapin. Dahil ako rin naman talaga ang may pagkukulang. Kung nakinig ka lamang sa akin, anak, hindi na sana aabot pa sa ganito. Sinasabihan na kita noon na walang idudulot na mabuti ang sobrang pakikipagbarkada. Ano ngayon ang kinasaglakan mo? Lumusong ka sa kumunoy. Patawad po, Itay. Labis ka pang pinagsisisihan ng lahat. But here you are to remove that pain. Hoy, Rosa. Ano ba itong pinag-uusapan dyan sa labas? Ha? Ay ano yan? At tungkol ba saan? Tungkol dun sa manugang natin. Ano? Tungkol sa manugang natin? Ay, ewan ko lang kung totoo nga ba na yung manugang natin ay buntis daw. Ha? Ano? Pakiulit mo nga yung sinabi mo. Bingi ka na ba ngayon? Ang sabi ko, yung manugang natin, buntis daw. Ano? Buntis? Hey, paano naman nangyari yan? Ano ba namang tanong yan? Ang ibig sabihin yan, di nabuntis ng iba. Alangan naman na yung anak natin ang nakabuntis sa kanya. Wala siya dito, nasa abroad. Oh, Laura, anak. Papasok na ako. Dito ka lang sa bahay, ha? Huwag ka nang lumalabas. Kasi tampulan ka ng mga chismis. Diyan sa labas. Mamaya baka makahanap ka pa ng mga kaaway mo. Alam mo naman na malaki na yan dyan mo. Opo, Tay. Kahit di niyo na po ako sabihan. Alam ko na po yan. Ako na bahalang mamalingki na mga gagamitin dito sa bahay para hindi ka na pagchismisan sa labas. Opo, Tay. Ay, maging aral na sana sa iyo ito. Itong nangyari sa iyo, sa buhay mo. Opo, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, susundin ko na po ang lahat ng mga payo ninyo sa akin. Ay, babae ang anak mo, Laura. Isang malusog na batang babae. Ang kawawa kong anak. Ay, kung halimbawang hindi matanggap ng asawa mo, ang batang ito, palakihin mo na lang siya. At sana, tama na ang isang pagkakamali na nangyari sa buhay mo. Opo, Tay. Kung hindi niya ako mapapatawad, wala akong magagawa kundi tanggapin ang lahat. Balita ko, nanganak na daw yung manugang natin. Puntahan mo naman at dalawin, Rosa. Ano? At ba't ko naman dadalawin? Hindi ko naman tunay na apo ang batang inilwal niya. Tao lang naman na nagkakamali. Ikaw naman, Rosa. Huwag ka naman ganyan. Iniputan na nga sa ulo yung anak ko eh. Hayan na ang malaking ebidensya. Ba't pa ako dadalaw doon? Sa palagay mo ba, kapag malaman ng anak mo na nagbuntis si Laura, habang wala siya dito basta-basta niya mapapatawad ang kanyang asawa? Ay, yan ang hindi ko alam. Tanging siya lamang ang pwedeng makapagdidesisyon niya. Kung tatanggapin ba niya ang asawa niya o hindi. Sino kaya itong dumating? Sandali lang, nariyan na. Laura? Ikaw? Anong kailangan mo? Pwede ba? Umalis ka na.
Ayaw ko nang makita pa ang pamumukha mo. Laura, patawaan mo naman ako. Gusto ko lang makita ang anak natin. Umalis ka na. Dahil kahit kailan, hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pagsira sa buhay ko. Laura, mahal na mahal kita. Nagawa ko lang yun dahil... Umalis ka na! Hindi ko na kailangan paliwanag mo. Pwede ba? Umalis ka na! Kumusta na kaya si Laura? Sigurado na masosorpresa yun sa aking pagdating. Kasi hindi ko na ipinalam na ako'y uwi na. Medyo nakaipon na rin ako. Kahit paano, pwede lang magnegosyo. Kahit hindi na ako bumalik ulit sa abroad. Pwede na kami mag-umpisa ng maliit na negosyo. Ay, sa wakas, makapagpapatayo na kami. Kahit na maliit na bahay man lang. Mas maganda kung nakabukod kami. Hindi na ako mag-abroad. Kailangang makabuo na kami ng sarili naming pamilya. Sa wakas, matutupad na rin ang lahat ng mga pangarap ko. Ay, napagagandang pakiramdam na bumalik ka sa bansang pinanggalingan mo. Para bang ang gaan sa loob. At muli, makakalamag ka ng sariwang hangin. Mga irong oras na lang, makakarating na ko sa amin. Makikita ko na ang asawa ko. Sabik na ako sa kanya. Gustong-gusto ko na siya makita at mayakap. Sandali lang, baby, ha? Kasi may tao. Diyan ka lang muna. Sino kaya itong dumating? Sandali lang! Nariyan na! Sino po? Ha? Erlan? Lola, narito na ako. At hindi na kita iiwan. Hindi na ako lalayo pa muli. Sapat nang naipon ko para makapagpatayo tayo ng kahit na maliit na negosyo. Para makapag-umpisa na tayo muli. Ha? Why, oh 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 why, why, oh why, oh why, oh why. Laura, magsalita ka. Sino ang bata niyan? Sino? Patawarin mo ako, Erlan. Nagkaroon ako ng anak na hindi ko sinasadya. Ano? Ang ibig mong sabihin, nagkanak ka nang hindi mo sinasadya. Ah! Kalukuhan! Sinong maniniwala sa'yo? Sino? Kung gano'n, ginago mo ako, Laura. Ginago mo ako! Ang laki kong tanga! Ginago mo ako, Laura! Huwag mo bibilawin ang ulo ko. Dahil kahit sino ay walang maniniwala sa sinabi mo. Walang maniniwala sa'yo! Erlan, patawarin mo sana ako. Sinayang mo ang lahat ng mga pangarap ko. Sinayang mo sa isang iglap lang, Laura. Sinira mo ang malaking tiwala ko sa'yo. Patawad, Erlan. Bawa ka sa akin. Bitawan mo ko! Paano ko makiniwala sa'yo? Paano ko maawa sa'yo, ha? Mismo ang sarili mo nga! Hindi mo kinawaan!
Sayang. Sinayang mo lahat, Laura. Sinayang mo. Kaya patawarin mo ako. Dahil hindi na kita matatanggap. Erlan! Hindi na, Laura! Erlan! Batawan! Erlan!